Okay, magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlog, panibagong update na naman patungkol po sa impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. At pakita rin tayo ng update patungkol po kay Representative Arnie Teves, no? Congressman Arnie Teves. Okay, una natin pag-usapan ay ito ngang si Senate President Chis Escudero nanunumpa na bilang presiding officer ng impeachment. At medyo may kaunti po silang kaguluhan kanina kasi patungkol rin sa pag-convene, no? May i-question itong si Senator Bato de la Rosa. Mamaya ipapakita ko yan sa inyo. Tapos dito na mag-oath taking, kaninang hapon lang nag-oath taking ang mga senador na magiging judges nitong impeachment trial. Ayan, sino kaya ang mag-oath taking kaninang hapon, no? Malalaman natin 'yan. Ito, pangalawa nating pag-usapan ay itong pagtawid ng impeachment trial laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte sa 20th Congress. Gumawa na ng statement si Bongbong Marcos at pinapaubayan na raw niya sa mga senador. Yan. Nagsalita ka pa, Mr. President, ha? Ito, pangatlo nating pag-usapan. Itong si Senator JV Ejercito, sana, sabi niya, sana ay maging madali ang impeachment process. Dahil ang ibig niyang sabihin, ang sobrang dami po ng problema ng Pilipinas na dapat nating tutukan, dapat nating pag-usapan dito sa Senado. Kaya as much as possible, nangangarap rin ang mga senador na madali lang itong impeachment trial ni VP Sara. Kung ang House of Representatives ang inyong tatanungin, gusto nila hindi raw mamadaliin. Kasi wala silang ibang inaatupag kundi yung pamumulitika eh. Gusto nila na, sabi nga nila, hindi raw kaya na 2 araw lang magpe-present ng ebidensya. Kasi ang dami po nilang ginawa na mga ebidensya para lang masiraan itong si VP Sara. Ganyan sila eh. 'Di ba? So para sa kanila, hindi nila gustong mamadaliin. Dapat raw tagalan pa nila. Tingnan mo, yung ating bansa, ang dami ng mga pobre nating mga kababayan na nagsasuffer sa food security, yung ating kalagayan sa pang-araw-araw na kabuhayan. Pero sila, yung inatupag nila, impeachment. Ganon sila ka-unfair. Binoto sila ng taong bayan para magserbisyo sa ating bansa, sa kapwa natin Pilipino. Pero anong ginagawa nila? Ang kanilang inatupag ay siraan ang kanilang kalaban sa politika para mananatili sila sa pwesto. Anong tawag mo doon? Ang tawag mo doon, gahaman sa kapangyarihan. Isaksak mo sa baga mo yung pwesto mong pagiging congressman. Diba? So, sabi dito ni Senator JV, bawal na silang magsalita kapag sila po ay naka-oath na magiging judge sila sa impeachment trial. Bawal na silang magpa-interview na magsasagot sa patungkol po sa proceedings. Siyempre, judge kayo, you have to be fair, no? Dapat this time observant sila sa mga defense at sa mga sa prosecutors. So ganon. Tama lang 'yun na they will keep their mouth shut na. mouth shut. They will keep their mouth shut na kasi mahirap na eh. Mabahiran pa ng 'di ba? Anong tawag diyan? Yung meron kasing iba dyan na tactless. Pa-interview sila ng pa-interview.
napaghalataan na kung sino ang kanyang papanigan sa issue na ito. Ito, Representative Arnie Teves o Congressman Teves, nakatakdang basahan ng sakdal at iba pang mga updates kay Teves. Mamaya ipapakita natin yan. Okay? Ito, panglima na ating topic ay itong si House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Dong Gonzales na inaasahang mananatili sa pwesto. Di ba? Di syempre, yung mga tuwadkom dyan, yung mga kaalyado dyan ni Martin Romualdez, gusto talagang mananatili dyan si Martin Romualdez. Paano na yung mga nila? Mga tiyan nila, di ba? Si Martin Romualdez nga ang nakaka-inspire sa kanila si Martin Romualdez di ba? Yan nasabi nila, di ba? Si Martin Romualdez ay nakaka-inspire. Siya yung aming wisdom Paano na yan Paano na yung budget natin diyan? At ito, nagsalita na rin itong mga tuwadkom, itong quadcom. Contempt versus Attorney Harry Roque at iba pa binawi at pagkakaroon ng sa 20th Congress ipagpatuloy nila. Pero sa ngayon binawi nila. Okay, mamaya yan ang ating pag-uusapan Pero bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po muna na i-like at saka i-share itong ating live. Hindi pala ito live. I-share ang ating video para kakalat ito sa ating kakalat ito sa marami, okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa video na ito. 1, 2, 3, go! Yan, thank you very much. And sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone po ninyo, ma-notify kayo kung meron tayong breaking news, kung meron tayong bagong uploads, at kung nagla-live, kung meron tayong live, malalaman po ninyo. Okay? Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, naka-live. Naka-like na ba? Okay, unahin natin una. Actually guys, nag-brown out dito sa amin, pero I'm just using my battery sa solar namin, di ba? Ang ganda. Okay, so simulan natin. Etong si panunumpa ni Senate President Escudero. Okay? At merong konting kaguluhan kasi patungkol po sa convene ito, May tinatanong si Senator Bato dito. Okay? At mag-o-taking na ang mga ilan sa mga senador na maging judge dito sa impeachment trial. Okay? Ito, panoorin natin. Nagsimula na ang pagbubuo ng impeachment court para sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa pamamagitan ng panunumpa ni Senate President Francis Cheese Escudero bilang presiding officer ng impeachment court. I, Francis Cheese G. Escudero, solemnly swear that in all things appertaining to the trial of the impeachment of Vice President Sara Zimmerman Duterte, now pending. I will do impartial justice according to the Constitution and laws of the Philippines. So help me God. Nagbuhat ang panunumpang ito sa mga mosyon ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III, pangunahin na ang pagkukonvene ng Senado bilang impeachment court. Matapos itong talakayin ng mga senador kasabay ng pagsususpinde sa sesyon, nagkaisang plenaryo na i-refer sa Committee on Rules ang verified impeachment complaint. Ginawa ni Senador Joel Villanueva ang mosyon para sa referral. While the Minority Leader made a motion a while ago, we were able to consult with different stakeholders, members of the Senate, and the Minority Leader agreed that this representation would amend his motion per se, Mr. President. And so with that, Mr. President, at this juncture, may I move to refer the verified complaint for impeachment against Vice President
Sara Zimmerman Duterte to the Committee on Rules. I so move, Mr. President. Any objection? Hearing none. The motion is approved. Ilang beses naman nasuspindi ang sesyon bunsod ng mga manifestation ng mga senador sa usapin ng kanilang panunumpa bilang senator judges. Kabilang na dito ang paglilinaw ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Can the presiding officer give us a clear explanation as to whether or not we are convened right after all the members of this chamber have taken their oath? Because according to what we have discussed a while ago, that the convening of the court, of the impeachment court, shall proceed only on 11 or Wednesday. That's no. We are still on the second motion, Honorable De La Rosa. That is why, Mr. President, I that's a precondition. Because otherwise, that's my question is a precondition to your taking understood. of oath. Because if you say that it will trigger, then I will object to your to that motion. I Senator think Cayetano. the misunderstanding comes from when to convene, because Senator Bato and whoever... Kasi yan ang pinagdidabatehan nila eh. Once makonvene na, ito na yung time na ang pag-uusapan nila, ang impeachment trial na talaga. It's not the Senate rules anymore. Okay? else have the same thinking. I was right to assume that Wednesday magko-convene. So pero Tuesday pa ngayon, di ba? Di ko nang alam kung natuloy ngayon na ang pagko-convene. he still has till tomorrow to decide whether he will give a privilege speech or make any motion depending on his gathering of his thoughts tonight. Mamayang hapon inaasahan ng oath-taking naman ng iba pang mga miyembro ng Senado bilang impeachment judges. Samantala, formal nang naghain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla na naglalayong i-terminate ang impeachment proceedings kay VP Sara. Sa kanyang Senate Resolution 1371, sinabi ni Padilla na ang 19th Congress ay mag-a-adjourn sine die sa Biyernes, Hunyo 13. Kaya lahat umano ng mga nakabinbing usapin at paglilitis ay kasabay na magtatapos sa kasalukuyang Kongreso. Imagine that one, ha? How many hearings ang mapuputol dahil dito sa impeachment trial? 'Di ba? Akala niyo siguro na itong impeachment trial ay hindi ito nakakasagabal sa mga pangunahing problema natin sa Pilipinas. Ang dami pong sinakripisyo nitong impeachment trial na ito. Yan ang hindi maiintindihan ng mga buayang mga tuwadkom. Okay? Yan ang hindi nila maiintindihan eh. Asher Cadapan Jr. UN. So, yun po ang sitwasyon patungkol dyan. Okay? So, I hope naman no, na they should start it already na lang. Kasi kung tutuusin, si VP Sara gusto rin naman mag-impeachment trial na. 'Di ba? Pero sana naman tama itong sinabi ni Senator JV na sana madaliin itong impeachment. Okay? Madaliin. Yung mga wag na nating papansinin yung taga House of Representatives na gusto nilang sila pa yung mga anong tawag doon? Gusto nilang makialam sa Senado, inuutusan nila itong Senado, demanding pa sila, di ba? Very demanding eh. Sasabihin pa nila na hindi kaya 2 days yung pagprepresent ng ebidensya. Akala mo naman yung mga ebidensya ninyo totoo. Akala mo Okay, dito makinig naman tayo sa kay Bongbong. Ito si Bongbong, ipaubayan na niya sa Senado. Wala ka namang ambag dito eh. Ano ambag mo? Di ba? Makialam ka pa eh. Benedict, dadalo ba uli sa arraignment mamaya? Hindi, ito pala. Ipapaubayan na lamang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Senado ang proseso sa impeachment trial. Pinaubayan mo kasi wala kang magagawa dyan eh.
Wala ka nang, actually, Bongbong Marcos, wala ka nang magagawa kasi hindi ka na pinakikinggan ni Chis Escudero. Di ba? hindi na makokontrol ni Liza Marcos. Hindi, joke. Hindi, Bongbong Marcos, kung ako sa'yo, mananahimik ka lang. Huwag ka nang makialam dito sa impeachment trial. Ikaw na yung isusunod eh. Ikaw na yung isusunod. Laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Pangulong Marcos, wala namang kontrobersya kung tumawid man sa 20th Congress ang impeachment trial. Wala raw kontrobersya. Tingnan natin kung tatawid ba ito sa 20th Congress. Di natin alam kung anong plano ng mga senador eh. Diba? Hindi natin kung tatapusin ito sa 19th Congress, diba? O di pwede pa rin. What is the controversy? Mr. President, nakapa-check up ka na ba sa doktor mo? Pa-check up ka, ha? Play. What is the controversy? It is very clear that it will. Because there's no way that even if they start the trial now, that they will finish it before the new senator. Kayo namang mga reporter dyan, bakit nyo tinanong pa yan? Ito rin mga reporter, tinanong nila si Bongbong Marcos na alam na nila kung anong isasagot. Sino ba naman hindi maniniwala dyan? Ha? Sino pang maniniwala dyan? Kung kahit sasabihin niya na, pinaubaya ko na, ayaw ko na impeachment trial, maniniwala pa kayo? Ha? Na makailang beses na tayo binudol? Di ba? Ilang beses na ba tayo binudol? So, well, again, the senators will decide. Again, the senators will decide. Alam mo, Mr. President, sa totoo lang, wala talagang laman ang mga pinagsasabi mo. Buti na lang, hindi ka, it is much better kung tumahimik ka na lang, sa totoo lang. Ito, panoorin natin itong kay Senator JV. Buti pa tong kay Senator JV, may laman pa itong pinagsasabi. Constitutional duty. So, mamaya ay manumpa na rin kami after ni Senate President Chis kagabi. So, sunod naman yung sir, judges. At kapag nanumpa na kayo, sir, may mga limitation na kayo? Ay sa rules on impeachment, talagang you cannot speak anymore. Para yung... kapag sila na ay maka-oath, tahimik na sila, okay? Because they will act as judges. Kurado talaga na anything about the case, talagang hindi kami pwede magsalita. Paano kung meron pa rin na magsalita? May violations and liability? I think that's impeachment rule, nasa rules of impeachment court yan. Talagang as much as possible, anything about the case, hindi na kami pwede magsalita. Lalo na kung makaka-apekto or tungkol sa judgment, siguro tungkol sa impeachment, sa mga procedures, baka yan pwede. Pero as far as I know, kung ito'y makaka-apekto sa merits of the case, kung sa ano man, ay talagang bawal na kami magsalita. Sir, can you say that you're 100% ready for the impeachment trial? And is this your first time, sir, no? Yes, first time. Well, sabi ko nga nung una, talagang hindi mo man personally, sabi ko nga, marami pa tayong problema kailangan. Actually, maraming mga senador dyan na first time rin nila na nag-handle ng impeachment trial dyan sa Senado. Gawin, natutukan. Again, it's politically charged. Sa totoo lang, sana mapabilis na lang talaga. Kaya lang, it's a process that we have to go through. Pero ready na kayo, sir? Ready na rin. So, sir, bakit kanina baka manumpa today? Any chance po ba na hindi ngayon yung oath taking? Well, nakaschedule today. Kasi nanumpa na ang si Senate President kagabi as the presiding officer. So, sunod na rin. Sunod-sunod na yan. Kasi nakapanumpa na si si Chis Escudero. So, yung mga senators na ang susunod dyan. Natural, susunod na yung mga judges.
Di ba? So, ayan. Yun po ang kaganapan dyan sa Senado. Okay? Ito naman, update patungkol dito kay Congressman Arnie Teves. Okay? Nakatakdang basahan ng sakdal. Okay? Ito. Panoorin natin ito. Benedict, dadalo ba uli sa arraignment mamaya si Teves? Magandang umaga, Aga. Ayon nga sa legal counsel ni dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnold Teves Jr. ay mamayang 1:30 ng hapon yun ngang arraignment ni Teves sa Manila Regional Trial Court Branch 51. Sa Branch 51 ng Manila RTC, gagawin ang pagbasa ng sakdal kay Teves. Ang naturang branch ng korte ang may hawak sa mga kasong 10 counts of murder, 13 counts of frustrated murder at 4 counts of attempted murder laban sa dating kongresista. Ito yung mga naisampang kaso kay Teves patungkol sa nangyaring pamamaril at pamamaslang kina dating Negros Oriental Governor Roel Degamo at iba pa. Pero sa arraignment ni Teves mamayang hapon ay sa pamamagitan ng video conference lang ang pagdalo nito. Noong nakaraang linggo naman ay nabasa na rin ang sakdal kay Teves sa mga kaso naman ng illegal possession of explosives at illegal possession of firearms and ammunitions. Aga, base sa nakalap nating impormasyon ay mga legal counsel lang ni Teves yun ngang dadalo dito sa Manila RTC Branch 51. At yan muna ang ating update mula rito sa Maynila. Balik sa inyo dyan, Aga. Okay, so yun po ang update patungkol kay Teves. Okay, basahan na siya ng sakdal. Okay, punta tayo dito ka usaping si House Speaker. Ito, House Speaker Romualdez. Yung mga niya, yung mga minions niya dyan sa House of Representatives, yung mga galamay niya ba? Pinoprotektahan nila. Pinoprotektahan nila na mananatili si Martin Romualdez. At naiintindihan natin yan. Bakit pinoprotektahan nila? Bakit gusto nila? Okay? Gusto nilang mananatili itong si House of Representatives Speaker. No? Kasi nakasanayan na nila ang kanilang mga transaksyon dyan kung iba na ang magiging House Speaker, tama nga yung sinabi ni Joke Frasco na kailangan na natin ng ibang speaker. Yung speaker na hindi magdi-divide. Bakit nasabi yan ni Joke Frasco? Kasi alam ni Joke Frasco na sobrang magulo ang leadership ni Romualdez, Speaker Romualdez. Sobrang magulo, di ba? Sobrang magulo to the point na nakakaapekto po sa ating bansa. The entire I am talking here sa buong problema ng bansa natin. Nakakaapekto. Unang-una, itong sagabal na impeachment trial na ito. Bakit sinabi kong sagabal ang impeachment trial? Kasi po, ang dami pong mga priority bills na sinasakripisyo dahil dito sa impeachment trial. Ang tanong, importante ba itong mga priority bills na ito? Yes, very important. No? Kasi po, ito yung mga priority bills na ito na solusyon po ng mga pangunahing problema ng Pilipinas. Hindi po gagalaw, meron pong mga hindi gagalaw na mga solusyon kung hindi po ito mapaprioritize. Okay? Kailangan gumawa ng ganitong mga batas para ma-improve po kasi alam naman po natin, no? The world is always changing. So, if the world is always changing, kailangan rin natin na i-update ang ating mga batas. Kailangan rin natin na mag-create ng mga bagong batas para po maging tama yung daloy ng ating governance. Okay? Ngayon, kung ito po ay mapuputol na naman,
especially that itong House of Representatives ay humihingi ng hindi dapat imamadali itong impeachment trial. 'Di ba? Mga walang modo eh. Mga walang hiya. Mas tinututukan nila yung impeachment trial na yan eh. Ibida sila dyan eh. 'Di ba? Bida-bida sila. They are very proud to present their evidence laban kay VP Sara. Kasi sa tingin nila, masisira si VP Sara. Kung mai-impeach si VP Sara, everybody happy. Everybody happy kung mai-impeach si VP Sara. Kasi kung hindi po ma-impeach si VP Sara, tatakbo yan sa 2028. Mananalo. Goodbye ang mga corruption dyan. Especially sa House of Representatives na nandyan nakasalalay po ang malaking budget ng Pilipinas. At kung mapresidente na po si VP Sara sa 2028, gagawa yan ng paraan, kagaya ng kanyang tatay na si former President Duterte, na paano makokontrol o bantayan itong mga buhaya sa gobyerno, itong mga korupsyon na ito. Yan ang ikinatakot ng mga kalaban ni VP Sara. Okay? Kaya, mahalaga sa kanila na itong si Speaker Romualdez ay mananatili sa remaining 3 years ng Administrasyong Marcos. Now, ang tanong, si Bongbong Marcos ay nakapansin na noong pagkatapos ng eleksyon, nalaman po niya na nagsalita na po ang taong bayan. The people have spoken, ika nga, sabi niya, na naguguluhan na dito sa away politika. Alam ni Bongbong Marcos na ang mga taong bayan ay maka-Duterte pa rin. Okay? Di ko nga alam, baka yung nangyaring resulta sa election, dinaya pa yon. Okay? Wala man tayong pruweba dyan, pero nagtataka lang tayo kasi yung mga ini-endorso ni Tatay Digong na mga Duterte ay hindi nakapasok kahit naglandslide sila sa Mindanao, Visayas at sa mga OFWs. 'Di ba? Nakapagtataka 'yun eh. At may issue pa sa mga overvotes. Okay? So, anong ibig sabihin nito? Alam ni na Bongbong Marcos at itong administrasyon na ito na they don't already have the numbers. Wala na sila. Okay? Wala na sila. Ang tanong, kung ikaw Bongbong Marcos, kung hayaan mo lang na itong Speaker Romualdez na ito ay siya pa rin ang maging House Speaker sa remaining 3 years mo, now it's up to you. Diba? It's up to you. Dahil dyan sa pinsan mo, nasira yung pangalan ninyo again. Akala ko ba pinoprotektahan ninyo ang pangalang Marcos, di ba? Kung makaasta kayo, ang yabang-yabang yun. Ako nga, nayayabangan ako kay Sandro Marcos eh. Dati, nung panahon ni Pinoy, nung panahon ni Estrada, nung panahon ni Gloria Macapagal Arroyo, sirang-sira po ang mga pangalang Marcos. Sira po talaga ang pangalang Marcos. Bumalik lang ang pangalan ninyo noong panahon na presidente si Tatay Digong. Pinuri ng pinuri ni former President Duterte ang tatay mo, Bongbong Marcos, na mas mabuti pa yung ginawa ni Ferdinand Marcos Sr. dito sa mga nagdaang president na sina Erap, Arroyo at itong si Ninoy Aquino. Meron siyang mga points doon na ine-emphasize si Tatay Digong na maganda yung ginawa ng tatay mo. Kaya unti-unting bumabalik yung pangalan ninyo eh.
Nung unti-unti nang bumabalik ang pangalan ninyo sa pagpuri ni Tatay Digong, ang naka-benefit nito ay yung si Senator Aimee at itong si Bongbong Marcos Jr. Si Da Junior ang naka-benefit. Pero, remember, kung laliman natin ang ating isip, hindi po si Bongbong Marcos ang pinuri ni Tatay Digong. Ang tatay po yung pinuri niya. Kaya nga, nung panahon ng 2022 election, President Duterte never endorsed Bongbong Marcos. Ayaw nga niya na magtandem ang kanyang anak at itong si Da Junior. Pero wala siyang magagawa kasi hindi naman siya nakikialam sa desisyon ng kanyang anak. And now, only to find out na ginamit rin si Pipi Sara. Nabudol rin si Pipi Sara. Like us Filipino people, nabudol tayo. So, maganda na sana yung pasok eh. Kaya nga si Senator Aimee Marcos nasasayangan siya. Kasi maganda na sana yung pasok. Bumalik na yung pangalang Marcos. Meron pang pelikula. 'Di ba? Box office yung pelikula ng 'di ba? Buhay ng mga Marcos nung director Darrell Yap. Maganda na yung pasok. Pero dahil dito sa Speaker Romualdez na ito at yung asawa mong si Liza Araneta Marcos, yan ang mga dahilan bakit bumagsak again yung pangalang Marcos. May mga pusong dilaw itong dalawa eh. Yun po ang aking analysis ko yan sa my own opinion. Yes, hindi tayo magdadalawang isip na itong si Da Junior bait-baitan, di ba? Mabait. Walang problema, tumatawa, pero maarte lang, no? Maarte. Hindi natin mas mayabang pa nga si Sandro Marcos tingnan eh. May konting yabang yung mga anak, pero si Bongbong Marcos hindi nga dati, di ba? Kung mapapansin natin, hindi nga yan nagre-reply sa mga batikos sa kanya ng kanyang mga kalaban. Sina Leni Robredo, yung mga dilawan, lagi yang binabatiko si Bongbong Marcos, pero si Bongbong Marcos tahimik yan eh. Paawa effect. Nadala nga tayo sa paawa effect. Now, Bongbong Marcos, you have to analyze, you have to think twice kung hahayaan mo lang itong si House Speaker Martin Romualdez ang magiging House Speaker. You still have chance 3 taon. Pero kung si Martin Romualdez pa rin ang maging speaker mo at yung PCO mo ay si Claire Castro, Bongbong Marcos, ito yung sasabihin ko sa iyo. Babagsak at babagsak at babagsak at babagsak yung pangalan nyo. Totoo yan. Wala na kayong political career. Ito yung balita. Panoorin nyo. Tiniyak ni House Senior Deputy Speaker Dong Gonzales na mananatiling Speaker si Martin Romualdez, ang leader ng Kamara hanggang 20th Congress. Ito ay sa kabila ng pag-atras ng suporta ni Representative Juke Frasco. Saludo ako dito kay Juke Frasco dahil hindi siya natatakot. Talagang sinabi niya na kung si Speaker Romualdez ang magiging House Speaker pa rin natin sa remaining 3 years, it will be disaster na naman. Disaster talaga ito. Baka nga ito lang, analysis ko lang ito baka nga kung si Martin Romualdez pa rin ang maging House Speaker sa 3 years, baka ito yung magiging dahilan na si Bongbong Marcos ay ma-impeach. Liderato ng kasalukuyang House Speaker. Ayon kay Gonzales, walang alitan sa liderato at suportado si Romualdez ng 285 na Congress. Walang alitan kasi pumirma kayo lahat eh. Sino ba namang hindi mag-teamwork dyan na pinakain kayo lahat dyan, di ba?
I believe 100% siya pa rin. No, di ba? Ganyan talaga magtatanggol yung mga pinakain. Pinakain ng lechon. Ang magiging Speaker of the House ng 20th Congress. Number 1 balimbing, Dong Gonzales. Ay, nako. Isa pa rin yun eh. Yun, wala na yung future. Tatakbo yun ulit. Wala na yun. Di na yun mananalo eh. Eto. Itong usaping Attorney Harry Roque. Alam naman natin na itong si Attorney Harry Roque ay hindi na ito bumalik sa Pilipinas. Nag-file na nga ng asylum doon sa the Netherlands. Bakit? Kasi ginipit siya noong sa Tuwadcom. Yun ang pinakaunang dahilan. Bakit itong administrasyong Marcos ay galit na galit ang taong bayan? Sasabihin ko sa iyo, Bongbong Marcos, itong mga galawan na ito itong mga tauhan ni Martin Romualdez, I know, loyal ito ni Martin Romualdez. Maging loyal yung tao kapag pinakain eh. Kung pakakainin yan, magiging loyal yan. Ngayon, mas loyal pa ito. Itong mga taong to, yung mga Tuwadcom na yan, mas loyal pa yan kay Romualdez compared to Bongbong Marcos. Their loyalty is na kay Romualdez. Wala kay Marcos Wala kay Marcos. Pero kung ano yung mga galit ng tao sa ginawa ni Martin Romualdez nitong mga Tuwadcom na ito, no, di ba? Hindi naman nagpapakita si Martin Romualdez sa mga Tuwadcom hearing, di ba? Hindi man siya nagpapakita. Ang mga nakikita diyan yung mga galamay niya. Sina Barbers, Dan Fernandez, Abante, sino pa, Dong Gonzales. Yun ang mga nakikita. Lahat ng mga ginagawa nitong mga Tuwadcom na ito, kung palpak sila, kung nagagalit ang tao sa mga pinanggagawa nila dyan sa Tuwadcom, it reflects on the administrasyong Marcos. Yan ang hindi na-realize ni Bongbong Marcos eh. Di ba? Hindi si Martin Romualdez ang unang nasira. Ang nasira ang administrasyong Marcos. Yung ginawa nila kay VP Sara sa impeachment, si Bongbong Marcos ang nasira. Yung ginawa nila kay Attorney Roque, Harry Roque ngayon, nagalit yung mga DDS. Sino ang nasira? Bongbong Marcos. Yung mga ayuda-ayuda dyan, yung mga, di ba? PI, People's Initiative, ayuda, People's Initiative, gawa yun ni Martin Romualdez. Pero sino ang nasira? Si Bongbong Marcos ang nasira. Di ba? Itong contempt versus Attorney Harry Roque, meron silang plano na ipagpatuloy ito sa 20th Congress. Magtuwadcom pa rin sila. Ito, pakinggan nyo. Play. Samantala, sa pagtatapos ng investigasyon ng House Quadruple Committee sa illegal Philippine offshore gaming operators, extrajudicial killing sa anti-drug war ng Duterte at ang tinatawag nila dito, Quadcom 2.0. Kasi Quadcom pa rin ito sa 20th Congress. Pero ang nakagandahan nito, wala na si Abante. Yung mga natatalo, Dan Fernandez, wala na yung mga natatalo. Iba na naman. Itong Quadcom na ito yung pinakaunang dahilan nasira ang administrasyong Marcos. Administration at illegal drug operation. Binawi na ng Quadcom ang contempt order laban kina Attorney Harry Roque, asawa nitong si Myla Michael Yang, Colonel. Pero wag ka munang mag-celebrate Attorney Harry Roque kasi ipagpatuloy nila sa 20th Congress. Ganyan sila kagalit sa inyo. Hector Grijaldo at iba pa. Sa kabuuan, si Grijaldo, makalabas na si Grijaldo at last, no? Kasi si Dan Fernandez at si Benny Abante natalo sa
eleksyon. At wala na sila sa Quadcom 20th Congress. 15 pagdinig ang isinagawa ng Quadcom na nagbunga ng 5 panukalang batas. Nagpahiwatig naman si Representative Robert Ace Barbers na posibleng magkaroon ng Quadcom 2.0 sa 20th Congress na magbubukas sa July 28. Pero si Bacolao nandyan pa rin. Si Bacolao nandyan pa. Kaya sa mga naalala ko tuloy si Bacolao, nagpakita kasi. Tutuwa sa pag-aakalang nakalusot na sila sa imbestigasyon. Di ba? May galit talaga ito si Barbers. May galit. May kinikim-kim na galit sa mga nito nila Roque, yung mga ano nila, yung mga nakalusot sa Quadcom hearing. May galit siya. Barbers, ipagpatuloy nila sa 2.0 nilang, ay so cringy. Cringy na cringy. 2.0. Investigasyon, paumanhin po sapagkat malaki ang posibilidad. May paumanhin pang porni mo? Na magkakaroon muli ng Quadcom sa darating na kongreso. Ito ang Quadcom 2.0. Quadcom 2.0. So cringy. Okay, so patuloy pa rin na masisira ang administrasyong Marcos dahil dito sa mga Quadcom na ito. Okay, so na kay Marcos na yan kung anong gagawin niya. Pero kung sa tingin niya bida siya rito, Marcos, baka sana naman hindi maging totoo yung sinabi ni Basti Duterte na I hope matatapos mo yung pagiging 6 years mo sa presidency. So guys, kayo nang humusga, kayo nang mag-comment, mag-react sa ating mga pinag-usapan at usap-usap tayo sa comment section, okay? Don't forget i-like at saka i-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan, and subscribe sa Donmar TV, okay? Para lagi kayong updated sa ating mga balita. Meron tayong pangalawang channel natin, Donmar TV Balitang Totoo. Subscribe rin kayo doon para lagi kayong updated sa meron tayong mga videos doon. Hindi nyo makikita dito sa main channel natin. So, iba rin yun, okay? O kaya subscribe na kayo doon. Donmar TV, Balitang Totoo. Sa mga audience ko dito sa Donmar TV, as usual, thank you very much. See you in my next video. Have a great day, have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.